Taranta na naman mga kababayan yung mga dilawang DDS dahil sa proposal po ng House Speaker ni Martin Romualdez na in 2024 mga kababayan kanila nang isusulong po yung charter change para yung yung dati pong proposal, matagal na to, hindi natutuloy, laging pinopolitika. Ang target man lang mga kababayan, yung restrictive economic provisions ng ating konstitusyon. Ito kasing konstitusyon natin, ito yung tinatawag na Yellow Constitution. Cory Constitution po. Isabi nga ng mga kasama po ni Martin Romualdez, tayo ay nasa bagong Pilipinas. Alangan man po, bagong Pilipinas tayo, pero luma yung ating konstitusyon. Yun ang punto nila. Kaya nahihirapan po tayo na umabante because of that. Bakit niya Mr. Maravillas nasabi mo na natataranta na naman yung mga dilawang DDS? Nagpapakalat kasi sila ngayon ng chismis, mga marites po, na ang intensyon ni Martin Romualdez sa pagsusulong ng charter change, gusto niyang maging Prime Minister. Matindihan niya Mr. Maravillas. Ganon ang kanilang pinapalaganap na chismis para mapaniwala yung mga tao at i-reject po itong proposal na People's Initiative. Kasi ang sinusulong na po ngayon ng Congress is People's Initiative. Yung mga tao na mismo yung mag-initiate. Hindi na yung Congress. Kasi yung Congress, mga kababayan, di ba dalawang chamber siya? Yung House of Representatives tapos yung Senado. Pag pinasa ng Kongreso, kontra yung Senado palagi. Pinapatulog. Many times ganon yung nangyari. Kaya sabi ng mga congressmen, huwag na nating daanin sa Constitutional Convention. Lagi anyang napupurnada, People's Initiative natin. Yung mismong mga mamamayang Filipino, yung magdi-decide. So tama naman po. Mas maganda tayo yung magdi-decide. And because of that, sinimulan na po ng mga dilawang DDS yung smear campaign. Siniraan agad po yung proposal for a People's Initiative. Sinasabi nila, ang intensyon niya ni Martin mag-Prime Minister. This is total paranoia mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. At saka, tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Kahit saan kayo po gustong pumunta, magbiyahe all throughout the world, nag-book na po kami. At makakapamili po kayo ng mura and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym ay matatagpuan po sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, punta lang po kayo sa o look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ayos pa. Ayos na ayos anya Mr. Maravillas. Ito yung balita kasi. Actually, December 12 pa to nang lumabas mga kababayan. Kaya naprani ngayon mga kababayan yung mga dilawang DDS. Sabi rito, House to post for charter change in 2024, sabi po ng ating speaker. Masyado silang insecure kay Speaker Martin Romualdez. Kaya yung mga sinasabing
Mahina po si Speaker. Hindi man anya yan mananalo si Speaker in case na tumakbo. Kung naniniwala kayong mahina si Speaker, bakit ninyo sinisiraan araw-araw? Di ba? Ang ibig sabihin no, na-insecure kayo na mga dilawang DDS na baka po hindi manalo yung inyong patron na si Inday at si Speaker Martin ang magiging susunod na Pangulo. Di ba? So baliktad po yung inyong mga ipinapakita sa inyong mga sinasabi. So lahat ng proposal ni Martin Romualdez, binabasag ninyo, sinisiraan ninyo. So ito yung patunay ng insecurity. Ibigay ko muna sa inyo yung balita, yung proposal po. So sabi dyan, the House of Representatives will post for amendments to the 1987 Constitution in 2024, sabi po ni Martin. The Chamber is exploring options that do not involve the Senate, where previous charter change proposals languished, sabi po ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Ang dami na pong charter change proposal na tigbak lang po. Inamag sa Senado. So pinag-aaralan nila na hindi na po idaan sa Senado. So gagawin nila People's Initiative, yung tao na mismo. O di mas maganda po, isasubmit sa mga mamamayang Filipino yung proposal for charter change. Siyempre may mga educational campaign siya. Information and Education Campaign. Ito na ngayon yung sinisaraan ng mga dilawang DDS. Sinasabi nila, ang intensyonan niya ni Martin, mag-Prime Minister. So sabi dito sa balita, Romualdez noted that the House passed twin resolutions earlier this year which called for a constitutional convention to amend the Constitution. The House has completed all its priority legislation. I believe anya 2024 will allow us again to revisit the whole issue of the Constitution because I think it's timely that we revisit, and I say we'd like to focus very much on economic provisions. Ayaw maniwala ng mga kalaban po. Laging duda. Noon pa man niya Mr. Maravillas, lagi lang duda sila. So sabi dyan, we would be studying this over Christmas break and perhaps there might be some initiatives even during the break that would prepare us for the ensuing year and perhaps what would be our legacy in the 19th Congress, which is to review and revisit the 1987 Constitution and make it more sensitive and responsive to the times. During the separate briefing in Iloilo, Romualdez bid plans to resolve the current impasse that kept charter change proposal approved by the House, dying a natural death at the Senate. A people's initiative that would let voters decide if congressmen and senators have to vote together or separately to consider proposals to amend the Constitution. So yun ang isasubmit mga kababayan sa mga mamamayan. So sabi niya, we are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. We will highly recommend that we embark on people's initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote, sabi po ni Martin. Effectively, this will let the electorate decide if only one chamber of Congress can be enough to propose and submit charter amendments to the public for ratification. Kasabi naman po ni Gonzales, so we'll try to pursue by next year, I think early, on the resumption of our third regular session, we will tackle the amendments of the 1987 Constitution. So, nakatutok lang po siya sa mga economic provisions. Economic provisions, di ba nandun na, hindi naman gumagalaw. Kaya meron tayong initial na People's Initiative and we will start, I think, early next year. Madali lang naman ang tanong sa taong bayan kung ano ba i-conforme doon sa ating babaguhin sa saligang batas. Ito na lang ang sasabihin ko, bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. So, paano ka magtatrabaho kung bagong Pilipinas, kung luma yung ating konstitusyon? So, that's our objective. Our objective is bagong konstitusyon ng bagong Pilipinas. So, yun mga kababayan ang sinisiraan ngayon ng mga dilawang DDS. Yung mga rabid DDS pa.
na walang ginawa sa araw-araw po, magmarites. Ito na lang yata yung kanilang hanap buhay. Sabi nito, attention please, read and share. Huwag isign agad ang petisyon na ito. Please share hanggang makaabot sa pinakadulo ng Pilipinas. Urgent. You don't have to share. You can copy-paste if you hate me but love this country. Parang sila na lang yung may pagmamahal po sa Pilipinas. Maniwala kayo na apelyido niya, Chinese. Yung mga kontra sa progress ng Pilipinas po, hindi man mga Filipino sounding yung family names. Yan mga ugali ng mga taong yan kasi. Gusto nila sila yung maayos para yung mga tao, ibang tao, pwedeng madali lang i-manipulate. Pag umasenso na kasi yung mga mamamayang Filipino, hirap nang i-manipulate nito mga taong ito. Sabi diyan, pag may magpirma ng ganito sa inyo, huwag nyo agad pirmahan kahit may bayad. Ang purpose ng papel na ito is baguhin ang konstitusyon, charter change. Ibig sabihin, pwede biglang maging prime minister. Ang iba dyan, i-amend nila ang konstitusyon, ang laws ng bayan natin, para Congress na ang mag-propose ng changes, tapos diretso agad referendum. Kahit Bill of Rights, pwede baguhin. Kita ninyo ang mga linya ng mga pananalita po. Plus na haka-haka po. Baseless. Namumuhay sila sa haka-haka. Magiging super powerful ang Congress kasi voting jointly. Ang Senate will only have one vote each senator and it won't even be half of the vote. They can change the entire nature of the Constitution dahil lang pinirma natin ito nang di tayo nag-iisip. Huwag nyo pirmahan hanggang hindi ito pag-usapan ng buong bayan. Pag-usapan natin, i-live debates ninyo. Walang biglang mag-prime minister nang di natin namamalayan. Ito kasi po yung sinasabi nilang proposal to amend the Constitution through People's Initiative. Mas maganda nga po na yung mismong mamamayang Filipino yung magdesisyon. Di ba, mga kababayan, kaysa yung mga senador, ang importante doon na pag-usapan ng maayos. So siguro, ang gagawin ng Kongreso through the district representatives at siguro i-involve yung mga LGUs mismo, mga mayors, mga kababayan, para magkaroon ng information campaign. Ipapaliwanag isa-isa kung ano yung mga provision na babaguhin. In most of this, mga kababayan, economic provisions po. Kaya sabi po dito sa isang commentary sa periodiko, Romualdez bold proposal marked a turning point in our nation's journey toward constitutional reform. Romualdez proposals are not merely a list of reforms but a strategic blueprint for a more responsive and efficient governance structure. The importance of his suggestions cannot be overstated as they aim to address long-standing issues that have hindered our progress. From decentralizing power to empowering LGUs, Romualdez' vision is a breath of fresh air in a political climate often characterized by centralized decision-making. By involving them in the process, Romualdez is building a coalition of support that transcends party lines, ensuring that the proposed changes reflect the diverse needs and aspirations of our nations. His commitment to the cause is a stark contrast to the failed attempts made by previous administrations, including that of President Duterte. While constitutional change has been on the agenda before, it often fell victim to political posturing and lacked the depth and foresight exhibited by Romualdez. The Duterte administration, despite its promises of change, faced challenges in steering the nation toward constitutional reform. Wala man nangyari po kahit yung sabi gawin tayong federal. Wala man po. Nabola lang. Boladas lang pala yun, pang politika, pang kampanya lang, mga kababayan.
So sabi rito, to maximize the impact of Romualdez proposals, citizens should actively participate in the discourse surrounding constitutional change. Attend town hall meetings, engage in public forums, and voice your opinions through the appropriate channels. It's essential to be informed about the specific of the proposals and their potential implications. This is not a time for passive observations. It's a call for active citizenship. So malayo po sa katotohanan yung mga sinasabi nila na ang agenda ay umupong Prime Minister si Martin Romualdez. Sa People's Initiative po, lahat ay pag-uusapan sa barangay level. Ayaw ninyo ng ganon? Na tayo mismo na mga mamamayang Filipino yung nag-initiate. Hindi natin inasa. Inasa lang sa kanila. Di ba napakaganda? Very democratic po. Ngayon, this early, gusto nang siraan agad nito mga dilawang DDS. Ganon ka-insecure, mga kababayan sila. Masyado kasing sugapa. Yeah, ano niya, Mr. Maravilla? Sugapa sa posisyon, sugapa pa sa confidential funds. Nag-enjoy masyado po. Ayan man lang, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.